Benedict, gaano katagal itong pagsasara ng EDSA North Avenue at may epekto ba ito sa daloy naman ng mga sasakyan diyan sa mismong kahabaan ng EDSA, yung kanto na yan? Benedict. Magandang gabi, June. Ayon nga sa MMDA at Department of Transportation ay aabot sa halos 3 buwan ito nga pagsasara ng dalawang linya dito sa north at southbound dito sa EDSA North Avenue. At sa ngayon ay napapansin natin na yung traffic dito nga sa lugar na ito ay umaabot na hanggang doon sa istasyon ng MRT sa North Avenue. Sarado na sa mga sasakyan ang dalawang lane ng EDSA North Avenue. Para ito sa pagpapatuloy ng MRT7 construction. Nilagyan ito ng concrete barriers para i-secure ang area. Pinutasan na ang bahagi kung saan ilalagay ang anchor pole. Pagkakapitan ng tower support na siyang parte ng safety measures bago ang pagkakabit ng girder launcher para sa turnback ng tren sa MRT Line 7. Tinatayang nasa 50 tonelada ang bigat ng isang girder launcher, kung kaya't nararapat na masiguro ng kontraktor na ligtas ang paligid kung saan ito ikakabit. Kapag natapos naman ang paglalagay ng tower support dito sa northbound, ay isusunod naman itatayo ang kaparehong suporta sa bahagi naman ng southbound ng EDSA North Avenue, kung saan dalawang linya din ang pansamantalang isasara. Base sa Traffic Management Plan, February 1 hanggang May 8, ipatutupad ang full road closure sa northbound ng EDSA North Avenue mula alas 10 ng gabi hanggang alas 4 ng madaling araw. Simula naman sa February 22 to 26, March 11 to 23 at May 9 to May 18, ang southbound naman ang isasara. Magtatalaga rin ng zipper line ang mga otoridad sa oras na ipatutupad ang full road closure. Sa naunang pahayag ng Metropolitan Manila Development Authority, ang itatalagang marshal mula sa kontraktor ang pangunahing mangangasiwa sa pagmamando ng daloy ng mga sasakyan sa apektadong linya ng EDSA at maging sa mga alternatibong ruta. Pero may mga nakadeploy pa rin na MMDA traffic enforcer na tutulong sa traffic management. Samantala dahil naman sa inaasahang mabigat na trapiko, nangamba ang taxi driver na si Yayes Likwanan at TNBS driver na si Rodel Angeles sa posibleng dulot nitong bawas kita sa kanila. Inahabol namin sa oras dito yung para makakumita, makaboundary. Ay ngayon, ginagawa, wala na, na kami, baga sa wala na kaming maiuwi sa kikitain. Na naman kami, mag-aabol kami ng boundary, malulus boundary na naman kami. Oh, malaki. Lalo pag may traffic na, malaking oras ang nauubos lalo sa gas ng cross pa. Yun ayon sa contractor na nakausap natin dito ay nasa 13 meters lang itong apektado dito nga sa EDSA North Avenue. Kung kaya yung mga dating 6 lanes ay nagme-merge dito sa 4 lanes. Kung kaya gano'n na lang naging ang bigat ng mga pila ng mga sasakyan dito nga sa EDSA northbound. At pansin din natin dito, June, na wala na yung barrier dito sa EDSA busway. Pero nagpaalala rin ang MMDA at DOTR na hanggat wala pa silang inilalabas na anunsyo ay hindi pa maaring o hindi pa magiging lanes itong busway sa mga private vehicles. Send mo ng ating update mula rito sa EDSA North Avenue. Balik sa inyo dyan, June. Isang paglilinaw lang, Benedict, doon sa, halimbawa, approaching ka na dyan sa North Avenue, dyan sa may isang mall dyan, dalawang linya yung nawala kaagad dahil nga doon sa itatayong girder na yan, installation na yan. Ibig sabihin ba, itong natitirang mga linya sa inner lane, pagka dumaan ka sa may bus lane, okay lang yon? Yun hanggat wala pang, nilinaw natin yan June, pero maglalabas din ng anunsyo dyan ang DOTR dahil ang Department of Transportation ang nangangasiwa nga dito sa busway. Pero pagkalagpas dito sa 13 meters na okubadong linya ay maaari namang bumalik dito nga sa 6 lane paglagpas dito sa ginagawa nga tower support, June. So linaw uli natin na, Benedict, magkakaroon lang ng full closure sa oras na alas 10 ng gabi hanggang alas 4 ng madaling araw.
Yes, June. Yan yung kapag ikakabit na yung girder dahil ayon nga sa naunang pahayag ng MMDA at DOTR, ito ay upang matiyak yung safety ng mga motorista dito sa lugar. Kung kaya pag sinara ito, halimbawa itong northbound ng EDSA, ay pwedeng magka-counterflow yung mga sasakyan dito naman sa southbound, June. Gaano karaming tauhan ng MMDA ang itinalaga dyan ngayong araw na ito para mas maging maayos yung daloy ng mga sasakyan? Yun, walang binigay na eksaktong bilang ang MMDA. Pero sa mga nauna nating kapanayam sa kanila, nakahanda silang mag-deploy ng mga tauhan dito. Patulong ang Quezon City Local Government Unit. Pero yung pangunahan na talagang mga ngasiwa ay yung mga marshal mula nga sa contractor ng MRT7, June. Maraming salamat, Benedict Samson.